Panalangin po ang maoperahan na siya, admit po siya sa Namba Marquez sa isang public hospital sa Manila. Waiting po kami sa schedule. Kaya maisagawa naman sa Lunes na kanyang operasyon. Ito naman sa akin. Isama na ninyo ako sa pagkakasalo. Nagpatingin po ako, meron po akong nakita sa pilit ko. Kailangan daw kong ultrasound o mamagay para malaman kung ito'y makukuha pa sa pag-pray natin. Sabi pa nito, ang brother ko, nasa ICU, idalaman natin. Sabi nito, pakisama po sa panalangin ng ibigay babae na maliwanagan ng isip na masyado pa po maaga para pumasok sa isang relasyon. Pastor, panalangin po ninyo ako na mabili ko ang bahay sa tabi ng anak ko. Kung hindi magandang ideya, pero tayo ba? Kasi natin ko ay pagbibili yun, sana ibigay sa mababang halaga kahit maliit lang ng upo. Dahil pagtungo sa trabaho bilang natulong, wala akong bigyan. Panalangin din po ninyo ang aking upo na rin siya, kahit siya po may bulutong tubig. Gusto na naman o bulutong tubig. Sabi nyo, kailangan po mayroong sa personal. Okay, pwede po. Pero ngayong araw na to, hindi po pwede mo. Meron ang mansi. Marami na pong pinag-pray po po sa inyo before dinilig ng Diyos. Please lang po, sama nyo maitin sa prayer na maibigay na ang bayan ng kapalin namin ang project sa Mindoro this month. Agad na po namin naging sabi ba, Pastor, isama po niyo sa prayer ng inaanak ko. Tinutuloy ko na po siyang parang tunay kong anak na naman po ang paghihirap niya. Na sana po, ang gagawin ko ay puro kabayan. Ang gagawin ko ay kabayan ako ng Panginoon. Sabi dito, isama po niyo ang katabi na sa Amerika na makapasa sa actual driving test on Thursday. Okay, yun po ang mga prayer request. Ilan ang may prayer request dito? Kailangan nyo tulong ng Panginoon. Dito pa lang eh. Sabi sa inyo, sinabi. Alam ko kung bakit? Kasi ang Diyos, tutulong na pala namin dito pa. Okay, dito naman. Okay, and then dito. May prayer request. Yeah, may prayer request. Ay naman ay may kailangan sa Diyos. Nakita nyo ito, Pastor, patitiyo kami church. Marami kami pangangailangan sa Diyos. So, nalapit na ngayon si Pastor Manson para ipag-pray ang ating mga prayer request. Pastor. Tumating po na tayo at manalangin. Okay lang po. Tayo. Hallelujah. Umabot tayo sa presensya ng Diyos. Magtiwala po tayo ng Diyos sa tugon sa tatang oras na kanyang ipagkakaloob sa ating. Tayo may manalangin. Hallelujah. Ang naming Diyos, kami po ay may kakayahan ng lumapit, hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil sa aming Panginoong Kristo na nagbigay ng buhay para po sa amin. At dahil sa kaligtasan na nagkalong sa amin, kami nakakalapit sa iyo dahil sa biyaya na iyong patuloy na pinadarama sa amin at patuloy namin nararanasan. Kami po'y nakalalapit sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong kahabagan, hindi dahil sa aming katwiran, sapagkat sa ganang aming sarili lamang wala po kami maiahap sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, narito ang iyong anak, mayroon silang mga kaibigan, meron silang mga desire na
hinahayag, Panginoon, na kami dumaan sa mga pagsubok na hindi namin kayang lampasan. At ito'y malalampasan ng bawat isa, Panginoon, na mayroong karunungan, mayroong matatanggap na biyaya at pagpapala, Panginoon. Mas lalahin pa ang bawat isa, Panginoon, sa aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, na narito na mayroong mga hinahin, Panginoon, o kung mayroon mang kailangan mapagaling ang kanilang kalooban. Dalangin ko, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, na maayos ang kanilang mga kaugnayan sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy mong pagkilos. Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na patuloy kang kumilos. Magbigay ka aliwan, magbigay ka untungan, magbigay ng lahat ng aming kailangan upang mapagkanto namin, Panginoon, ang nais mo sa aming buhay. Nagpaplano kami, Panginoon, subalit ang katagumpayan ay sa iyo nagbubuhay. Lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin at nagtitiwala kami na iyong ipagkakaloob at ipagkakatiwala at tugunan sa pagkakas ito'y hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ay magsasabi ng Amen. Alam ko yung pagbabago ng mga pinagawa ng ito. Kasi kung nagpupunta sa kanilang lugar, doon sa Managasa, mga sibuling pa po yung mga yan, mga kaliliit pa, ibang nagbibigis pa. Pero ngayon, napastor sila at libot ng Diyos. Lagi ako nagpupulit sa Diyos, sabi mo ngayon ng ganito agad, para makita lahat yan purihin ng Diyos. So ngayong umaga, kagalangan para sa atin. Muling magdilaan. Lord, hindi ka salita natin. Ang pag-asawa, si Pastor Matt, ang kanyang asawa, si Pastor Puerto, magaganda sila naninirahan sa USA. At graduate sila ng Bible College kung saan din ako nagtapos, kung saan si Pastor Dali ay nag-aaral din, nagtapos. So, kaya salamat sa Diyos. Si Pastor Med ay naging tungkol sa nag-aaral sa Bible College, naging social worker siya ng ating Children's Center Project. Ilan taon din? Dalawang taon na kaya na? Hindi mo naman 2 years. Okay? Ilan na nakakatanda sa kanya? She's social worker. Okay. Good. Okay. Sa loob ng maraming taon ay doon sila nalita sa Amerika. Si Pastor Matt ay nanagawa sa US Navy. Pero sa lalim ng lahat ng yun, umuwi siya para makasalan ang kanyang girlfriend. Kung hindi niya ginawa yun, malaking sira niya. Ngayon, salamat sa Diyos, ako ang pinulungan nila na magkasama sa kanila. At si Ate Rage nyo ang kanila Mina. Nang umuwi ang kanyang anak dito sa Pilipinas na nakita ako at sabi, hindi ba yan nagkasal sa inyo, ma'am? Sabi nila, of course, oo nga. Sabi ng bata, gusto ko yan din ang pagkasal sa akin. So, isang araw, February 14, ako sa Amerika, ipinasal ko ng kanila anak, si Dave. Ilan na anak ni Dave? Tatlong lalaki. Punong-puno ng kwento. Yung kanina na si Dave, nga, magkasal at napakasawa kaya na pastor ko yung nagkasal ako doon, madami lumapit sa akin at tinanong kung saan ang pastor
manidisgrasya yung miyembro nila lilipat sa atin. So, salamat sa Diyos dahil si Pastor Man at saka si Nek ay active sila sa ministeryo sa mga churches. At nung huli silang pumunta rito, nasa Montana tayo, di ba? May dala-dala silang isang box na CD ng kanilang banda. Binili ko yung, ilan ang naitago kayo yung CD. Napakinggan pa rin, no? Kapatibay, nangyari. Gusto nyo rin bumili? O madala lahat ng pinagbihan ng CD, ipinagalaw ng mag-asawa sa ating church para sa ating building. O nagsisima ba kayo? Salamat sa Diyos sa inyong tulong. Bukod doon, pagkakaroon na sa atin, si Gabby o kanyang mama, pinatutuloy nila kami sa bahay nila. Pinapakain ng mabuti, pinadala doon sa Vietnamese restaurant para kumain. At hindi makalimutan ko ni Ate Grace. Mga boys, sana nagdala kayo eh. So, narito siya ngayon para makailin tayo ng salita ng Diyos. So, tatawagin ko na si Pastor Matt at saka si Ned. Ano man ang inyong inihanda, welcome kayo para malahin ang mga anak ng Panginoon sa Cavite City. Mga kayo, sabi ng bahaka, wala kang boses eh. O sige. Praise God. Unang-una po ay nais magpulit ng salamat sa Panginoon sapagkat binigyan po nila kami sa pagkakataon na kayo ay makapilog ng pagkakikuran na gagawin po kami na makita ang inyong simbahan na tayo po ay makapagsambat maayos sa mga oras na ito. Alam ko po na ng mga narakamon ay nag-rep ng puri ng Diyos at napakagalaw po ng pagkakas nila. Nais ko rin pong magpasalamat sa inyong mga manalangin. Maraming beses po na nilalang namin makabalik din po sa Pilipinas upang kami po ay makapag-minister. Pero maraming beses din po na nilalang kami ng maaway. Una po, nagpapabas yung CD namin ay yung po mga kanta doon, kung kayo po ay napagpapala, ay yung mga messages po doon, ay kami po ang unang kinakailangan makaranas ng mga sinasabi ng mga kanta. Kaya ito po ay naranasan namin 3 beses at beses po siyang nagkaroon ng song surgeries, and then actually po, nang-yun ng surgery tayo. Tanong po na si Pastor at si Ninang ay nananalangin po sa amin na hinihiling sa inyo na ako ay panalangin. Kaya nandito po kami upang pasalamatan tayo sa inyong mga panalangin. Ngayon lang po ako nakakapagsalita. Hindi kami na po makapagsalita. 4 months pa lang po ng surgery. Kaya nung makaramdam po ako ng lakas muli, nang ibalik ng Panginoon ng aking lakas, ay ang una namin sinabi ay babalik tayo sa Pilipinas upang tayo ay mag-aakit din muli ng aming Panginoon. So sa umaga nito ay si Pastor Matt lang po ang makakaawit at hopefully sa muli tayo makaramdam ng Panginoon. Nandito siya last time, nabubusita rin kami everybody. So praise the Lord, it's good to see you. Sana po ay maging instrumento kami ng Panginoon sa tuwanan nito, at po ay mapalapas namin ang salita ng Diyos. Praise God. Magandang araw po sa mga lahat. Kami po ito, may
wife of my wife. Kasi, parang kasama akong ibang awit kasi nakakinggan na yung pinatugtog nila yung kanta, nakakita na pala yun. Pero, pinipilit kong tandaan ng mga lyrics nitong kakatahan ko yung nakatandaan. So, I'll just sing the same song. Isang Ingles at isa pong Tagalog. Pwede buwan ka. 2 and 4. It's been a long, long road and traveled on. Been running away for so long. All my dreams have been burned and there's nowhere to cross. I need to get back home where I belong. On this lonesome highway, reaching further away. I long so much for your loving touch. I have felt like the years longing for you through here. I need to get back home where I belong. And I'll search my heart, and that's where I start. Take you where I am.
Pero may isa kong isa ay nakatanggap ako ng tawag. Sabi, ito ba siya ko ito? Sabi ko, ako nga po. Yan po bang may problema dito sa inyo? Ang sabi niya, hindi mo ako kilala, pero may nagbigay sa akin ng CD ko. At hindi naman ako interesado, kaya nilagay ko na lang sa toolbox ko. Nasira mo ako yung sasakyan, kaya binuksan niya yung toolbox niya, nandun naman yung CD ko. Sabi, pakinggan ko na nga ito bago ko itapon. At inilagay ko niya sa kanyang stereo, pinatugtog niya, hanggang sa, ang sabi niya sa akin, pinatugtog ko yun ay nanumbalik ang aking pananampalataya, ang Espiritu ng Panginoon ay muli nagsalita sa puso ko. Siya po ay, ako po, sabi niya, ay isang backstar ng maraming taon. At kami ng aking asawa ay ongoing for divorce, magdi-divorce. Pero sa ngayon, ang Panginoon ay bumalik na ako sa iglesia at nag-uusap na kami ng aking asawa. At nung kahuli-huli ang aking narinig sa kanila, bagaman hindi sila bakit sa Assemblies of God, pero sila ngayon ay kapwa member ng worship team ng isang Pentecostal Church. Okay, isa pong kanta. Pastor, composition behind it. Okay, composition ni Pastor behind it. Lahat po ang aming awit ay bigay ng Panginoon. Sabi nila, huwag mong sasabihin bigay ng Panginoon dahil parang amateur ka lang. Pero yung po ang katutunan. Napakadali ko sa akin ang magsulat ng kanta. Sa katunayan ko, meron akong 250 songs na nabigay ng Panginoon. At kung minsan sasabi ko sa kanyang tama ko dahil parang naluloko ng ano ko. At napakabilis ko dahil mga awit nito at yan po ang isang hamon sa inyo na may talento sa pag-awit. Kung kayo ay mananalangin na ang awit nito ay galing padala sa Panginoon. Kaya kung minsan, kahit na sa supermarket kami, minsan, kahit saan man ako, kung dumating yung lyrics, salita, minsan sumarapin ay salita, minsan naman ay melody, yung humming. Hanggang sa buklod niyo at nagiging awit. Minsan nasa supermarket kami, at dumating nyo, itali lang kumukuha ng papel at sinusulat ko, maaaring hindi ko buo, kung minsan hindi mabubuo sa isang araw, at darating na naman, isang buwan, nakakapagtaka minsan ang Panginoon. Kaya sa inyo, mga bataan, hindi nyo sa Panginoon, bigyan mo ng awit, bibigay sa inyo ng Panginoon. They say that life is like a
Praise the Lord. Pati po ang aking minsan sa umaga nito ay binago. Sanay na rin po ako sa pagbabago ng Panginoon po minsan. Minsan nakahanda ka na sa yung minsan ay tapos ay babaguhin niya. Naigit, binago niya kagabi, hindi ka na umaga. Praise the Lord. Dito po sa pinagpapauna ko po sa inyo, o maningin po pagsasalita ko minsan medyo magugulo. Ang pag-treat sa Tagalog ay sanayan po yan. Kaya na po akong pinagpilit sa Tagalog. Kaya minsan yung isip ko, pinag-translate ko muna bago ko sabihin. Praise the Lord. Sa Roma, aklat ng Roma, may ano po ang inyong Biblia, ating pong buglatin sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 3. Kapitulo 12, versikulo 3. Ang sabi ko dito, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na binigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may Panginoon ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. At kung tandaan yun, ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Dito po sa Hebreo, ating pong basahin, Hebreo 11, versikulo 1, ating pong babasa dito ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po sa English ang ibig sabihin, faith is the substance of things hoped for. Inaasahan mo. Hope for. And the evidence, ang ebidensya of things not seen. Ang ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Iyon po ang ibig sabihin daw ayon sa kay Apostol Pablo. Now, Hebreo, kung tayo dito sa next page, Hebreo 12, versikulo 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatao at nagpasakda ng ating pananampalataya na dahil sa kanya sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan ay tinis niya ang krus, hindi inalitama ang kahihiyan at siya yung po sa kanan ng trono ng Diyos. Sa English, kung aking pagbabasahin, looking unto Jesus, the author, siya po ang author, siya po ang sumula, siya po ang ugat. The author and finisher, siya rin ang katapusan. He is the author and he is also the finisher of our faith. Nasa po sa bagay kung ibahagi ninyo at talakayin natin siya. Sa atin natin at pag-aralan natin ang kung ano nga ba ang pananampalataya na sinasabi ni Apostol Pablo dito. Dahil Panginoon Jesus, muli kami sumasamba sa iyo at tumulog kami sa iyo sa umaga ito, Panginoon. Nais namin umupon muli sa kanan mo upang kami iyong tuluan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus ay ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Kung tayo po ay humihiling sa Panginoon, ating pong napag-aralan sa Sunday School at napakinggan sa mga mensahe na ating napakinggan, kung tayo po ay humihingi ng isang bagay sa Panginoon, ayon sa ating pananampalataya, ang katutunan ay maaaring oo, maaaring din ang hindi, maaaring maghintay muna. Ngunit sa umaga po ito ay nais kong ituon natin ang ating pag-aaral doon sa faith that works. The yes faith, yung oo. Ano nga ba ang pananampalataya? Nabasa natin kanina ang
Panginoon na bibigyan siya sa kotse. Sa aking pong trabaho, I started to build up my faith. Dumating sa akin yun nung siya trabaho ko ngayon sa state, nagtutulong ko kami ng mga machinery, equipment na sa manufacturing company, electronics company, at kung minsan ay nakuhulog ko yung maliliit na screw. Kung dumating sa akin, sabi ko, tanda naman ang Panginoon, bakit hindi ko hingin na tulungan niya ako sa pagharap ng maliit na screw. At pag sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, at mahanap ko yung maliit na let's say, hindi ko na ako doon. Next time, ko na lahat, at wala akong simuhan. Ganyan lang, pagkapalalangin ko, nandun ang maliit na screw, at kailangan ko ilagay ito. Ngayon, nagtataka ako, I need to build my faith to greater things, to greater heights. Bakit nga ba, kung tayo ay nananalang sa maliit na screw, ay nakakamit natin? Pero kung ako ay pinapanalangin kung ako ay makakamit ng $10,000 sa mail, hindi nangyayari. At ating pagsurin kung ano ang sinasabi ng ating banal na kusala. Bibigyan akin kong ibabahagi sa inyo ang apat na bagay patungkol sa pananampalataya. Ito po ang mag-verify sa ating kung ano ang pananampalataya, a faith that works, na may gawa, ang pananampalataya may gawa. Unang-una, ang sabi dito, that God gives a measure of faith. Dito sa Roma 12:3, nagbibigay ang Panginoon na nasusukat o sukat-sukat, ano ba yung Tagalog mo? Mga nasukat na pananampalataya. Therefore, God gives a measure of faith. Tayo na mayroong mga nasukat na pananampalataya. May ang iba sa atin, may maliit na pananampalataya. Iba naman sa atin, ibang malaking pananampalataya. If you have a small faith, then you have a small miracle. If you have big faith, then you have big miracles. Romans 12:3, and sabi ko, God gives a measure of faith. Now, ang sabi dito sa Matthew 17:20, Inglesin ko na lang po, tingnan nyo na lang sa Tagalog na po, para madali tayo. Matthew 17:20, ang sabi doon, if ye have a faith as a mustard seed, itong maliit na butil ng mustasa, sasabihin nyo, sa bundok na ito, to be cast into the sea, and it shall be done. What is a mustard seed faith? Ano pa ang mustard seed faith? Anong napakaliit ko na faith na yun? But to God, it is equal to big faith. Mustard seed faith, a small faith, equals big faith. I-explain ko sa inyo. Noon kong sinil ang aking panganay, na siyang kinasal ni Pastor, ay naging pang bata, mga 2 years old. Lalagay ko siya sa isang lamesa at sabi ko sa kanya, jump! Walang takot yan, jump yan. Kahit sa akin, basta sinabi ko, jump. Jump ka dyan. Walang pagpagkakan yan, talagang jump. So it is a concentrated faith, focus. Talagang walang bakit na pananampalataya, walang pag-apilangan, talagang alam niya, sasayaw siya. Minsan nga, talagang pinakailangan maging ready ako kasi minsan nakatayo siya sa isang mataas na kuswelo yan tayo. At napadaan ako, buti na lang naghanda ako, ay nag-jump siya. Yung ulo ko pa ng palataya ng aking ina. That is a mustard seed faith, walang bahid. Noon po ako ay maliit na bata, mayroon po akong nilalaro kong gamit ng aking ama sa magnifying glass. Alam niyo po yan,
ay magsisimula ng apoy. Therefore, nakasubukan niya. Huwag niyo pong gagawin, mag-umpisa kayo ng sulot dito. Pero natutunan po yan, mga kaya-apoy ng is, it is concentrated faith. Faith, but faith that works. Kung inyo makikita rito, the Lord did not say if we have a faith as big as watermelon. In fact, the definition of faith is not how big we see it, but how small it is concentrated. Okay? Makikita niyo? Kung kayo'y wala na talagang pag-aalinlangan, that is pure faith. That is mustard seed faith. Kung nagkaroon ka ng pag-aalinlangan, that's a watermelon faith. James 1:6. But let him ask in faith, not in wavering. Hindi po nagsusway yung pananampalataya. And that is faith. Yun po ang tinatawag na mustard seed faith. So faith, it's not baliktad ang ating pananaw sa sinasabi ng Panginoon. Kung ang iyong pananampalataya ay maging kasinilaki, it will be concentrated on faith. Nakapokus lang parang bubuti ng mustasa. That is the faith that works. Minsan, mayroong isang Christmas party na mayroon pong palaro yung raffle tickets. At isa po sa premium nila ay yung tigre. Ito po kalagay yung tigre. Stock nakita ko yun at sabi ko, gusto ko yung ayaw na yun para sa aking anak na sinil. At nalalaman ako, sabi ko, akin ito. Walang pag-aalilang Panginoon, akin ito. At nung nag-grabong niya, ayun, nandun ang pangalan ko. Amen. That's a mustard seed. Walang pag-aalilang. Alisin natin yung pag-aalilang niya. But faith that works is a mustard seed faith. So, ang ating pananampalataya ay it can grow, lumalaki ko. Ang sabi ng mga alagad, Lord, teach us how to increase our faith. So, faith can grow. Nasa pagsasanay po yan. At masasanay natin ang ating pananampalataya sa pinagmulan ng pananampalataya kundi ang Panginoon Jesus. Sa araw-araw natin daily walk with the Lord. Daily walk with the Lord. Doon po sa kagagaling po namin sa Cebu. Isa po kami sa board member na MCM, Missionary to Christian National. Isa pong interdenominational, pero meron po kami mag-rest doon. So, nagsasabi, doon ay isang missionary from the States, nandun din siya at umawit siya, bakit ako ng kanyang boses. Sa tuwing sa tatlong araw, apat na araw na nandun kami, ay napansin ko sa kanya, minsan kasama mo siya, naglalakad, dugulo-dulo ang dala niya. Minsan, bibigyan mo buhay, hallelujah! Minsan naman, magsasalita siya ng ibang wika. Kahit sa akin, kung minsan nasa sasakyan kayo, nagsasalita na lang siya ng ibang wika. Dahil in-incorporate na po niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Na sa araw-araw niya, every hour, conscious sa Panginoon, naglalakad siya kasama ng Panginoon sa kanyang pang-araw-araw ng buhay. At doon po, ating mahahasa at mabibigyan ang ating pananampalataya to daily walk with the Lord. If we walk daily with the Lord, we will discover so many things about the Lord that we have never heard before. Kung tayo lalakad na kasama ng Panginoon, alam mo tayo, may kanya-kanyang pamumuhay sa Panginoon. Hindi ba nakikita na tayo may iba-ibang country?
na iba na pang buhay. Gayun din po ang pabuhay ng Panginoon sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano. And you have to find that. Find how you walk with God. Daily walk with God. Conscious ka dapat mula sa when you wake up in the morning, conscious ka na sa makikita natin ang diferensya ng pamumuhay sa araw-araw natin. Kaya pamumuhay ng mga apostol na tinignan ng Panginoon sa Kanya, increase their faith. Nakikita nila, i-obserbahan nila ang buhay ng Panginoon at yun ay lagi siyang He constantly talks to the Father about this. Pangalawa po, na nating malaman sa faith. Faith requires action. Kinakailangan ng action. James 2:20 sa Santiago kapitulo 2, versikulo 20, ang sabi doon, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Maaaring may pananampalataya pero action mo. Dito po sa buong banal sa Biblia, makikita natin dito na lahat ng miracle dito na gawin sa Panginoon ay mayroong aksyon. Mayroong aksyon. First thing, bibigyan ko pa rin ng marami. Sa bagay, 15 minutes pa lang muna. Amen. Yan, timetable ko, timetable ko. So, First Kings chapter 18, makikita doon po natin si Elijah. Dito po sa kwento ito, dito sa kanilang bansa ay nagtagtuyo ng 7 taon. At ang sabi ng Panginoon kay Elias, ang sabi niya, magpapadala na ako ng ulan. Kaya si Elias ay pumunta doon sa bundok at siya ay nalalangin. Wala po ulan. Sino mananampalataya sa naniniwala sa kanya na magkakaulan? Itong taon na wala ulan. Dahil nagkaroon ng pagkayo. Walang makain ng mga tao. Ang siya ay nalalangin unang beses. Ang sabi niya ka sa kanyang katulong, tignan mo. Doon sa bandang dagat kung mayroon lang ulan. Balik, kanyang katulong sa wala pa ako makikita. Napakainit. Nanalangin na naman siya. At sabi niya, tignan mo ulit. Pumunta na naman siya sa wala na po. Nanalangin na naman siya. At sabi niya, pumunta ka ulit. Wala pa rin. Pangalawa, wala pa rin. Pangpito. Ang sabi niya, bumalik ka. Tignan mo. Ang pangpito, nakita niya, mayroon pong ulang doon. Parang isang kamay ng tao. Ang sabi ni Elias, nariyan na, ihanda mo na ang sasakyan mo, dahil narito na, ang ulan ay bubuhos na ng Panginoon, ang ulan sa aming bansa. At yun po, but faith is unwavering. Hindi po siya mag-surrender sa second try, third try, fourth try, fifth, sixth, pangpito. Hindi po sa sumuko, kundi sige. Natanda niyo po ba yung babaeng tinagas ng dulo? Sa Biblia, na sabi niya, tumahimik ka. Hindi po siya tumigil doon. Kundi siya, ang sabi niya, she made her way through the crowd. Nanulang siya, pinagtulak niya, hanggang sa makarating siya doon sa Panginoon Jesus. At hinito niya the clothes of Jesus Christ. Doon po ang persistent faith. Walang pag-alinlangan. Hindi na walang pag-alinlangan kung it was persistent. Kaya meron po perseverance siya ang pananampalataya. Ganun din po sa aking pananampalataya. Maaaring kung bumili tayo sa Panginoon at hindi natugon ang Panginoon ang ating panalangin ay mag-discourage na tayo. Sabi, hindi naman pala tumutuloy ng Panginoon ang panalangin. Maaaring inahanda ng Panginoon ang ating mga puso sa pangatlo, pang-apat na try. We have to try until the Lord. Tuktokin natin ang pintuan ng langit hanggang bumuhos ang ulan.
sa bahay. Kaya ang ginawa nila, pumunta sila sa bubong, pinutas yung bubong. Ewan ko kung anong sinabi ng may-ari dahil nung pag-aari ko ng bahay niya, ibinutas niya yung bubong ng bahay niya hanggang sa inilaglag nila yung kanilang paralitico na kaibigan at pinagaling ng Panginoon. Ito sa persistent faith. Pangatlo, we must overcome distraction. Marami pong nanggugulo distraction. Basta. Distraction pang pangabala. Pangabala sa ating pananampalataya. Dito po sa Mateo 14, versikulo 22, ito ang kwento na ang mga alagad at Jesus ay actually ang mga alagad at sabi ng Panginoon, mauna na kayo at ako'y dadako doon. Kaya sila ay namangka at sa kalagitnaan ng dagat ay lumakas ang alon. Ngayon, noong gabi niyon ay nakita nila ang Panginoon Jesus na lumalakad sa tubig. Ito naman si Apostol Pedro ay nainganyo siya na gawin din ang ginagawa ng Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, maaari ba akong lumakad na kagaya mo? Nagsabi ng Panginoon Jesus, halika. Siya po ay lumakad at lumakad at lumakad. Ngunit, ang sabi po ng Biblia, nang nakita niya at ang hangin, ang lakas ng hangin at lakas ng alon ay nawalan siya ng pananampalataya. At siya ay unti-unting lumubog hanggang sumigaw siya, Panginoon, samipin mo po ako. Samipin mo po. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, O thou of little faith. Nakita niyo po ang explanation ng little faith? Ang little faith ay yung kung nagagambara ng mga iba't ibang bagay. That's little faith. Ang sabi ng Panginoon, O thou of little faith. Kasi faith, si Pedro ay walang master si faith, hindi focus ang kanyang pananampalataya. Nakita na yung mga bagay-bagay, kasi kung tayo manalangin minsan, naalala niyo po ba nung tayo bata ang Christian? Malakas ko, pananampalataya na, hindi ko lang. Manalangin tayo sa may sakit, wala tayong mag-aalinlangan dahil nalaman natin ang Panginoon ay talaga nagpapagaling. Kung manalangin tayo doon, kung tayo ba ang Christian, ay wala tayong mag-aalinlangan. Panginoon, tulungan po kami sa aming mga suliran ito. Tapos ka. Ngunit kaya at lumagin tayo mga Kristiyano, 5 taon, 10 taon, sa mga sa atin, yung 20 taon, matigas na ulo niya. At kung tayo malalangin ngayon, ay parang tayo mga kalkulito. Lord, kailangan natin ang financial. Sa ulo natin, magkakalculate na magkano ba kailangan ko, magkano ba ang presyo ng mga ganito, magkano ba ang presyo ng langis, magkano ba ang presyo ng bigas. So, marami pong bagay na nandito na sa back of our mind. Kasi ang ating isipan, ang ating brain, it has a filing system. Para computer po yan. Na bagamat hindi nyo natatandaan, inalbum pa rin. Naka-install in our brain. Kaya, kung minsan ay napapadala tayo doon sa sinabi ng
Meron bang umiikip sa puso mo kung minsan, tao mo. Ayun. So, tayo po ay umisa kahit na kunti kamang lang yung ating nararamdaman ay magpapadoktor na tayo sa sakit ng puso. But that is the destruction of the faith. Destruction. Kaya pag sabi doon, looking unto Jesus, the author and finisher of the faith. Kaya kasi siya ang puno at dulo ng aming pananampalataya. We have to exercise yung concentrated faith. Ano mga purpose sa paggambala sa faith of destruction of faith? Gambala. There are obstruction of faith. Fear, takot. Natakot tayo. Yun po ang isang obstruction of faith. Doubt, pag-alala lang. Malakas ang pananampalataya mo, ngunit baka nanalangin ka na, ay totoo kayo ng totoo, bibigyan ko kayo ng pananampalataya. Totoo kaya ito, bibigyan mo kaya. Pangatlo, sa James 4:3, sinasabi niyo, ang sinasabi doon, you ask and receive not because you ask against money. Ano yung feeling? That you may consume it for your lust. Panginoon, bigyan mo ako itong bagay na ito. Pero alam ng Panginoon ang ating nililiti sa ating mga puso para tayo maging popular, para tayo ay maging isang tamyag na tao, para sa ating karangalan, nakikita ko ng Panginoon yun at sinusuri ko niya. He asked and he received not because he asked amiss. Yung ating kapaligiran, ito po ang mga hindrances sa ating mga pananampalataya. Number 4, si Jesus ang siya author, siya puno, at siya rin ang maging dulo ng ating pananampalataya. Para malilim natin marinig, lalo na sa mga manlalaro, sa state na mga si Kobe Bryant, yung manlalaro ng basketball. Lagi nilang sinasabi, kapag nagiging champion sila, we made it. We believe in ourselves. Kasi nananalig kami sa ating sarili. Ngunit hindi po yun ang bilang sa Kristiyano ang ating kailangan sa ating pananampalataya. Kailangan natin ang pananampalataya, the faith that comes from the Lord, that originates from the Lord. Kasi nabasa natin kanina, na God gives a measure of faith. There is a faith that belongs to the Lord. Na nagaling doon sa makalamang bagay. Maaaring magkakapay sila, pero hindi ibig sabihin yun, that is a God-given faith. Pero sa ating mga Kristiyano, when we pray according to the will of God, para ang Panginoon magbigay sa atin ng the measure of faith that originates from Jesus. Gusto natin magkaroon ng business. Okay? Your faith might come from you, but it doesn't mean it's coming from the Lord Jesus, from God. But, ang simula doon, you might fail. You may not fail. Pero kung iyong pananampalataya, it originates from the Lord Jesus Christ, it's a different kind of faith. Kasi, ang pagsimula ng Panginoon, ang isang pananampalataya na binigay niyo sa iyo, tatapusin din niyo, He will come in about us. If you pray for healing, unwavering faith, the Lord will finish it and He will have it done. Kung tayo nananalig, meron tayo nananalangin sa Panginoon at nagawin niya isang bagay. At galing sa kanyang puso yun, na ayon sa kanyang salita, na ayon sa kanyang will, then He will make sure na kahit gaano pagsubok, it may take some months, it may take some years, but He will have it done. Kasi isa lang ang purpose ng Panginoon sa pagbigay niya sa atin ng pananampalataya. Faith that works. Because
He wants us to live His name, His holy name. Kapag tinasa ng Panginoon ang kanyang pangalan, that is grace. Lord, increase our faith. Sabi nung Luke 17:5. But how did the disciples increase their faith? Sa pamumuhay ng ating Panginoon, makikita natin doon, lagi siya nananalangin, lagi siya naging paglakad sa Panginoon. Ito, saan napapansin ko sa aking sarili, ito lang po sabi sa inyo, kasi ito ang aking testimony. I have to confess to you, I'm 60 years old. 60 years old na po. Pero sa mga huling taon na to, para bang ang aking pagbasa sa pagtatapasulat, the Lord has given me hunger, para ako'y nauuhaw sa salita ng Diyos. Parang iba na ngayon sa mga huling noong ang aking pagbasa, ay para bang nagbabasa ako ang nagbabasa. Okay? The only one I hope explain to you. Pero ngayon, sa aking pagbasa ng banal na kasulatan, para bang ito ang narurusap sa akin instead of me reading the scriptures. So, ang sabi ko sa Panginoon, 10 years ago, Lord, pwede ba kung hindi mo ako patulogin kung hindi ako magbasa ng iyong salita? That's my comment. Hindi nyo kinakailangan gawin yun. Sinasabi ko sa aking sarili, that's my personal relationship with the Lord. That's how I walk with the Lord. And I want to be sure that I'm not walking in the Lord. Kaya sabi ko, Panginoon, hindi mo ako patulogin. Huwag mo ako patulogin kung hindi ako magbasa ng iyong banal na salita. Sapagkat ang banal na salita ito po ang kinakain ng buhay. Hindi tayo kakain ang kinakain ng buhay ng Panginoon. Ano tayo lalaro sa ating pananampalataya? Paano tayo lalaro sa ating Panginoon Kristiyan? So, you have to increase our faith is to daily walk with the Lord. Daily walk with the Lord. Kasi pag tayo ay nasanay na sa paglakad sa banal na Espiritu, then, and they walk with the Lord, then you will learn how to hear His voice. That's how you learn how to hear the voice of the Lord. You learn how to be in tune with the Holy Spirit. Kaya ito yung in-illustrate ko kanina na tao. You learn how to daily walk with the Lord. To daily communicate with the Lord. Hindi naman habang nagpapalayo ka, ikikit mo na yung mata mo, nagtadrive ka, naglalalamin ka. I need to be conscious sa presensya ng Panginoon sa iyong buhay. And when you do that, you will discover things, new heights in spiritual heights. Spiritual heights. Marami kayo mag-discover sa pakikipaglakad natin sa Panginoon. Huwag natin ibasa sa mga pananampalataya dahil sa ating mga pastor, sa mga Sunday school teacher. May kanya-kanya tayong pamumuhay bilang isang Kristiyan sa Panginoon. Kaya tayo ay pinakailangan lumapit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, draw nigh to me, and I will draw nigh to you. Tayo ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong banal na salita. Ang aming pagdalangin sa mga ito ay kami iluluto sa aming pananampalataya sa araw-araw aming pamumuhay sa iyo, Panginoon. Sana, Panginoon, makilala ka pa namin ng magsigit sa ngayon, that we may know you, Lord, as you are. Marami ka pa, Panginoon, na maaaring ibigay sa amin, ipahiwatig sa amin na sa iyong sarili. At iyan ang aming nasahin na makilala ka ng masigit pa sa ngayon. Panginoon, sa simbahan ito, pagbalay ng congregation ko, na aming pinakalakihan bilang isang Kristiyano. Pagbuklodin mo kami ng isang puso, Panginoon, at kami ay lumago sa iyo. Sa iyong kapangyarihan at sa iyong kapulihan, Panginoon.
magiging kanawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa mensahe. Yung personal niyang lalaki. Huwag akong makatulog. Huwag akong patulogin, pero hindi ako nagpasa ng Biblia. Hindi mo magandero. At sigurado kung ano yun. Paraan at daan patungo sa paglago, paglaki, sa pananampalataya. Hindi na nagpapasa ng Biblia. Ang iba, hindi. Yan, gusto nyo basahin ang Biblia. So ngayon, Lord, kung wala niya may basa ng Biblia, walang pulo. Kaya kayo? Kaya kayo? So, dalawin yung Bible, iligay mo sa bulsa niyo. At then, ayun, ay na ng oras. Basahin yung pagkat. Ilan ang gagawa? Okay? Lord, pray ng Diyos. Nung Saturday, umaten po kami ng sponsor ng PPI, Bank of the Philippine Islands, ng isang forum. Ito'y forum para lumago ang iyong pera. Gusto ba yung lumago pera? Puro ata kayo, pagkasi. Yan ang puro gastos. So, umaten po kami. Binigyan si Ate Rage ng invitation. Ako lang nagkaki ng mga pupunta doon sa island ko. Nakalaki ng mga SUV. Ang dala ko, ang Uber. Pamili. At ang dami nagkakakali. Alam ko lang nakapark ko, tapos matulula. Kaya ako kasi umalis sa kamara. Nakakos ng director. Pero kaya ako umalis. Pero alam niyo, may mga nakutuhan ako. Kaya ako kumain. Kasi lalapit sa amin, sasabihin, Pastor, ano ko gagawin ko dito sa mana ko para makubos? Yung match. Ano gagawin ko dito sa lamsang na bench para makubos? Yan, tinatanong namin. Ako pinukonsulta, so gusto ko matutunan ko kasi baka. So, natutunan ko ang pag-invest sa stock market. Yung mga short-term investment, long-term investment. Yung mga investment na low risk at saka investment na high risk. Wow, interesado talaga ito mga lolo. Lahat tayo mukhang kwate, no? Basta ganyan na, no? Okay. Meron palang pamumunan na pag pinakawala mo yung pera, mabilis ang balik. Si Sheila, katatawa, yung ikabago. Si Sheila ay tumatawa. Yung i-invest mo, ang bilis mo balik. Pero yung balik, konti. Maliit lang. Hindi kagaya ng long term, yung mga panahon. Ngayon, kaya ko ito sinasabi sa inyo. Kasi ang marami sa inyo, buwis ko, sinasabi nyo, Pastor, nag-ayos naman ako Kaya ito ko ng balik. Gusto nyo makan. Baka ano kayo Pero bakit kaya invest kayo sa stock exchange, pwede ay ng 10 years, hindi ay pa ng 20 years. Halimbawa ka na, pag
Pero at least, happy ka. Miski ka natin dito, nakuha mo. Pero may mga nakatapa. Yung cellphone ko, may pananampalataya sa stock exchange. Sabi nila, hindi, makakapawi yan. Aakyat ulit yan. Naintindihan ninyo? Aakyat ulit yan. Makasense yan. Hindi mo kunin ang pera. Makikipag-saka lahat. Pati ito na ka, umakyat na. Maakyat na. Makasense na. So yung kanya kasabi yun, nagkaganan. Kung ang interest, di ba? Sila, no? Minsan na, kaliwanag natin, ha? Kaliwanag mo, kaya mo. Go! Ayun pala, hindi na tayo pumunta sa malayo. Kaya, naghintay ka ng 20 years, tinutuluhan yung bata mo, yung 1 million mo, naging 3. O 5 million, o nag-retire ka bigla. Ano nangyari? Nag-retire ka na milyonarya ka o milyonaryo. Kung yudo ka, na lamang milyonaryo ka. At yuda ka, na lamang milyonaryo ka. Ano hindi pwede? Milyonarya ka. Ano mangyayari? Na magiging mabang ka, magiging attractive ka. Okay, ito ngayon. Ito ngayon, tatayang state. Huwag nyo bakit tinigilan dahil hindi kayo nag-reflex, sabi nyo, kakamali kayo, maliligaw kayo. Tandaan nyo, ang pag-iika po sa Diyos, long-term investment. Amen? May gagti rito, may ani rito, may tubo rito, at may tubo pa doon. Oo, sa kabilang buhay, sa Balakanggan. Sa isang exchange, dito lang. Ang pakinabang, pag namatay ka, equal na dito. Pero pag nag-ready ka, kung nag-invest sa Diyos, aba, may madadala ka. Amen? Kaya kasi balikan yung nagsasabi, hindi mo madadala kayamanan mo. Pag namatay ka, hindi mo madadala sa langit, hindi totoo yun. Sabi ni Jesus, pag hindi ko kayo ng kayamanan sa oo, sa kalangitan. Na doon, hindi nananakap. Right? Di ba? O sinisira ng mga yung alam pa rin. Yung iba, hindi na ang pinitignan. Matamahan ni Pastor,
gusto ng ibang mga tao eh. Kailangan arabuhin ko at lumambot. Gusto ko ba kami? Pagkita sa puso eh. Okay, ready na mga answers? Ready na? Answers? Nadali natin. Ating mga ito. Mga kabataan, ang iba sa inyo mga kabataan, pag nag-aata kayo mag-answer ha? Kasi hindi pa mag-review ang answer. Ako ba? Kapag mag-review na ako? Hindi, layo pa. Alalakin muna natin yung mga bata. Ready tayo? Okay, tayo. Continuous. Salamat po sa iyo. Salamat na namin sa iyo. Yung anong pagod namin. Sukat ngayon ang pananampalataya. Nangayos mo ang parating namin at tapo para sa alalakihan mo at para sa pagsulong ng iyong kahit. Narito po, nagiging mo ang iyong kasampung bahagi ng aming mga handog. At o Diyos, tulungan mo kami na magkaroon ng kapamanang pasensya ni po para maani namin ang bunga ng pananampalataya, pagdalanin at pagkakaloob sa iyo. Hindi lang doon sa walang hanggan, kundi dito man sa lupa nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Ngayon po, magbabakas na tayo, tumayo tayo. Tayo po yung nalang. O Diyos, maraming pong salamat sa encourage na mensahe na napakinggan ng pananampalataya namin. Ano mga estado ito, kayo program, umakyat at tumakas. At makarating doon sa sumagat na binigay mo sa amin. Ingatan ko po bawat isa sa pagbabalay. Pagpalain mo ako sa tiglo ng bawat isa. At tuwing mo lahat ng pangkailangan. Naalala namin ang mga hindi nakagano na yung mga bata may kapitangan, mga parents, yung nasa hospital, lahat sila o Diyos. Yung mga nasa malalayong bansa ng mga mahal sa buhay. Naroon sa Middle East, sa Asia, naroon sa Europe, sa America, doon sa